Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 4, Aralin 6. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan. Na isa sa buhay ang pagiging mapagmalasakit sa mga hayop sa pamamagitan ng pagiging sensitibo at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. A. Na ilalarawan ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. B. Na ipaliliwanag na ang pangangalaga sa hayop bilang bahagi ng kapaligiran ay tungkulin ng tao bilang isang mabuting katiwala upang mapanatili ang buhay at kalusugan. C. Na isa sa kilos ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. Mga nilalaman. Pangangalaga sa mga hayop bilang bahagi ng kapaligiran. Una, pangangalaga sa mga hayop ayon sa batas. Pangalawa, pag-unawa sa ekolohiya na kailangan ng mga hayop. Pangatlo, pangangalaga ng mga hayop tanda ng pagiging mabuting katiwala. At pang-apat, wastong pamamaraan ng pangangalaga sa mga hayop. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Nakaraang paksa, mga gawain ng katapatan sa pamayanan bilang indikasyon ng pananampalataya. Magbigay ng mga konkretong halimbawa na ikaw ay matapat o honest sa isip, salita, at gawa. Bakit mo ito ginagawa? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Panghikayat na gawain. Ambagan, kontribusyong salita, kaisipay mapapalaya. Isulat ang iyong mga saloobin tungkol sa pangangalaga ng hayop. Punan ang diagram sa ibaba at ibahagi ito sa klase. Ibigay ang iyong mga saloobin tungkol sa pangangalaga sa hayop. Gawin ito sa iyong kwaderno. Surinawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Una, mayroon ka bang karanasan sa pag-aalaga ng hayop? Ano ang mga ito? Pangalawa, sa palagay mo, tungkulin ba natin ang mag-alaga ng mga hayop? Ipaliwanag ang sagot. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawain KWL chart. Punan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. Ang mga tungkulin ng tao sa pag-aalaga ng mga hayop. Sagutan lamang ang una at ikalawang kolum. Unang kolum, alam ko, what I know. Pangalawang kolum, nais kong matutuhan o what I want to know. Ang huling kolum ay sasagutan natin matapos ang ating mga aralin.
Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, pangangalaga sa mga hayop ayon sa batas. Ang pagpapakita ng tamang pag-aalaga sa mga hayop ay isang mahalagang aral na dapat ituro sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Ang pagsunod sa mga prinsipyo ng Universal Declaration of Animal Rights ay magiging daan upang mas mapagtanto natin ang ating bahagi bilang responsableng katiwala ng kalikasan. Universal Declaration of Animal Rights, October 15, 1978. Solemnly proclaimed in Paris on October 15, 1978 at the UNESCO headquarters. Dahil lahat ng mga hayop ay may karapatan. Dahil sa kawalan ng paggalang at pagturing sa mga karapatan ng mga hayop na nagresulta at patuloy na nagreresulta sa mga krimen ng tao laban sa kalikasan at sa mga hayop. Dahil ang pagkilala ng species ng tao sa karapatan sa pag-iral ng iba pang mga species ng hayop ay ang pundasyon ng pakikipagkasundo ng mga species sa buong mundo ng mga hayop. Dahil sa genosidyo o genocide sa English na isinagawa ng tao sa mga hayop at patuloy na banta ng genosidyo. Dahil ang paggalang sa mga hayop ay kaugnay ng paggalang ng tao sa mga kapwa-tao. Dahil mula sa pagkabata, dapat turuan ng tao na magmasid, umunawa, igalang at mahalin ang mga hayop. Kaya ito ipinahayag. Artikulo 1. Lahat ng mga hayop ay ipinanganak na may parehong karapatan sa buhay at ang parehong mga karapatan sa pag-iral. Artikulo 2. Lahat ng mga hayop ay may karapatang igalang. Ang tao bilang isang species ng hayop ay hindi dapat mag-angkin sa kanyang sarili ng karapatan na lipulin o mabigo ng di makatao ang iba pang mga hayop. Ang kanyang tungkulin ay gamitin ang kanyang kaalaman para sa kagalingan ng mga hayop. Lahat ng mga hayop ay may karapatan sa pansin, pag-aalaga at proteksyon ng tao. Artikulo 3. Walang hayop ang dapat pagdausan ng masama o sumailalim sa mga malupit na gawain. Kung ang isang hayop ay kailangang patayin, ito ay dapat agad at walang pagdadalamhati. Artikulo 4. Lahat ng mga hayop sa kagubatan ay may karapatan sa kalayaan sa kanilang natural na kapaligiran, maging sa lupa, hangin o tubig, at dapat bigyan ng pagkakataon na magparami. Ang pagkawala ng kalayaan kahit para sa layuning pang-edukasyon ay isang paglabag sa karapatang ito. Artikulo 5. Ang mga hayop ng mga species na tradisyonal na namumuhay sa isang kapaligiran ng tao ay may karapatang mabuhay at lumaki sa ritmo at sa mga kondisyon ng buhay at kalayaan na katangi-tangi sa kanilang species. Ang anumang pakikialam ng tao sa ritmong ito o sa mga kondisyon para sa layuning pakinabang ay hindi paglabag sa karapatang ito.
Artikulo 6. Lahat ng mga alagang hayop ay may karapatan na makumpleto ang kanilang natural na haba ng buhay. Ang pag-iwan sa isang hayop ay isang marahas at nakakababa ng dangal na gawain. Artikulo 7. Ang lahat ng mga hayop na ginagamit sa paggawa ay may karapatan sa makatuwirang paglimita ng tagal at lakas ng kanilang trabaho sa kinakailangang nutrisyon at sa pahinga. Artikulo 8. Ang eksperimento sa hayop na nagdudulot ng pisikal o psikolohikal na pagdurusa ay hindi tugma sa mga karapatan ng mga hayop kahit ito ay para sa siyentipiko, medikal, pangkomersyal o anumang iba pang anyo ng pananaliksik. Dapat gamitin at paunlarin ang mga pamalit na pamamaraan. Artikulo 9. Kung saan ginagamit ang mga hayop sa industriya ng pagkain, dapat silang itaguyod, ilipat, ibilanggo at patayin ng walang nagdudulot ng pagdurusa. Artikulo 10. Walang hayop ang dapat gamitin para sa pagpapasiya ng tao. Ang mga eksibisyon at palabas na kasama ang mga hayop ay hindi tugma sa kanilang dignidad. Artikulo 11. Anumang gawain na kasangkot sa walang kukonsiderasyong pagpatay ng isang hayop ay biocide o isang krimen laban sa buhay. Artikulo 12. Ang anumang gawain na kasangkot sa malawakang pagpatay ng mga hayop sa kagubatan ay genosidyo o isang krimen laban sa species. Ang polusyon o pagkasira ng natural na kapaligiran ay nagdudulot ng genosidyo. Artikulo 13. Ang mga patay na hayop ay dapat tratuhin ng may respeto. Ang mga eksena ng karahasan na kasama ang mga hayop ay dapat ipagbawal sa sine at telebisyon, maliban sa edukasyong makatao. Artikulo 14. Ang mga kinatawan ng mga kilusang nagtatanggol sa karapatan ng mga hayop ay dapat magkaroon ng epektibong boses sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ang mga karapatan ng mga hayop, katulad ng mga karapatan ng tao, ay dapat magkaroon ng proteksyon ng batas. The Universal Declaration of Animal Rights was solemnly proclaimed in Paris on October 15, 1978 at the UNESCO headquarters. The text, revised by the International League of Animal Rights in 1989, was submitted to the UNESCO Director General in 1990 and made public the same year. Gawain, ikuwento mo ang larawan. Batay sa ibinigay na larawan, isalaysay kung paano mo maipapakita ang iyong pag-aalaga sa hayop. Narito ang unang larawan. Pagtulong sa mga hayop na nangangailangan. Katulad ng unang larawan, maaari akong mag-ampon ng mga asong gala o magbigay ng pagkain at tubig sa kanila. Pangalawang larawan. Pagtrato sa hayop ng may kabutihan. Hindi dapat saktan o paglaruan ng masama
ang mga hayop tulad ng ipinapakita sa pangalawang larawan. Sa halip, dapat silang alagaan, bigyan ng tirahan at pakitunguhan ng may pagmamahal. Pangatlong larawan, pagprotekta sa kalikasan. Batay sa pangatlong larawan, dapat nating ingatan ang likas na tirahan ng mga hayop sa pamamagitan ng hindi pagputol o pagpuputol ng puno ng walang dahilan at hindi pagtatapon ng basura sa mga ilog o kagubatan. Suri nawa, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ano ang iyong makabuluhang natutuhan sa gawaing ito? At ano sa palagay mo ang mabuting katiwala? Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, pag-unawa sa ekolohiya na kailangan ng mga hayop. Ang ekolohiya ay pag-aaral ng mga ugnayan sa pagitan ng mga buhay na organismo, kabilang na ang mga tao at ang kanilang kapaligiran. Layunin nito ang maunawaan ang mahahalagang koneksyon sa pagitan ng mga halaman at hayop at ng mundong nasa paligid nila. Nagbibigay rin ang ekolohiya ng impormasyon ukol sa mga benepisyo ng mga ekosistema at paano natin magagamit ang mga yaman ng mundo nang may pag-iingat upang mapanatili ang kalusugan ng kalikasan para sa mga susunod na henerasyon. Sa larangan ng ekolohiya ng hayop, mahalaga ang pagpapakita ng mga ugnayan ng bawat individual sa kanilang kapaligiran. Kasama sa aspekto ng ekolohiya ang pagsusuri sa mga epekto ng mga salik tulad ng klima, lupa, tubig, at iba pang organismo sa pag-unlad ng hayop. Kailangan rin ng mga hayop ang pagkain, tubig, hangin at tirahan. Pangunahing pangangailangan ng mga hayop. Pagkain, angkop at sapat na pagkain para sa kanilang kalusugan. Tubig, malinis na tubig para sa kanilang inumin at kalinisan. Tirahan, ligtas at komportableng lugar upang maprotektahan sila sa init, lamig at ulan. Kalinisan, regular na paglilinis sa kanilang katawan at paligid upang maiwasan ang sakit. Pangangalaga sa kalusugan, bakuna, gamutan at pagbisita sa veterinaryo upang mapanatili silang malusog. Pagmamahal at atensyon. Kailangan nilang maramdaman ang pagmamahal at tamang pakikitungo mula sa kanilang tagapag-alaga. Gawain, ipaliwanag ang mensaheng nais ipabatid ng siping banggit o quotation na ito. We are on earth to take care of life. We are on earth to take care of each other. Sa Filipino, nandito tayo sa lupa para alagaan ang buhay. Nandito tayo sa lupa para alagaan ang isa't isa. Ito ay mula kay Sai Bastida.
Ibig sabihin ng sinabi na ito ay nandito tayo sa mundo hindi lang para sa sarili natin kundi para alagaan ang buhay. Kasama na ang mga tao, hayop at kalikasan. Dapat tayong magtulungan at magmahalan dahil lahat tayo ay bahagi ng iisang mundo. Kapag inalagaan natin ang isa't isa, mas magiging masaya at maayos ang ating buhay. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 3. Pangangalaga ng mga hayop, tanda ng pagiging mabuting katiwala. Ang malaking kapangyarihan ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Isang tanyag na linya mula sa pelikulang Spider-Man na pinagbibidahan ni Tobey Maguire bilang Peter Parker. Ano nga ba ang mensaheng nais ipabatid ng linyang ito? Simple lang. Ang ibig sabihin nito ay kapag ikaw ay may kapangyarihan, mayroon ka ring responsibilidad. Ikaw ba ay mayroong kapangyarihan? Ang sagot ay oo. Ang kapangyarihang ito ay nakapaloob sa ating mga kakayahan na ating namana sa Diyos nang tayo ay likhain na kawangis niya. Ang kapangyarihang bumuo at lumikha ng magagandang bagay at mag-isip ng tama ay ilan lamang sa mga kapangyarihang ito. Ang makataong pagtrato sa mga hayop mula kay Imam Mufti, December 11, 2023. Ayon kay Imam Mufti, nilikha ng Diyos ang tao at hayop. Ginawa ang mga hayop upang tayo'y paglingkuran. Tayo ay umaasa sa mga hayop sa pagkain ng ating kinakain at sa gatas na ating iniinom. Dinadala natin ang mga hayop sa ating mga tahanan upang mahalin at makasama. Naliligtas tayo mula sa kritikal na sakit at nabubuhay ng mas matagal dahil sa biomedical na pananaliksik sa mga hayop. Tayo ay bumibisita sa mga palahayupan o zoo. Tayo ay nakikinabang mula sa mga espesyal na sinanay na aso na nakakatuklas ng mga droga, gumagabay sa bulag at tumutulong sa mga may kapansanan. Ang sabi naman ng Diyos sa Quran, at ang pinapastulang mga hayop ng bakahan, kaniyang nilikha para sa inyo. Sa kanila ay may nakukuhang kasuotang pampainit, di mabilang na. Pakinabang at mula sa mga ito kayo ay makakakain. At para sa inyo ang kanilang kagandahan kung sila ay inyong inuuwi sa mga bahay at kapag dinadala sa pastulan. Ang sabi naman ng Diyos sa Quran, at sila ay naghahakot ng inyong mga dalahin patungo sa mga lupain na hindi ninyo magawang lakarin, malibang may kahirapan sa inyong mga sarili. Katotohanan ng inyong Diyos ay tigib ng kagandahang loob, maaawain. At kanyang nilikha ang mga kabayo at mga mola at mga asno para sa inyo upang inyong masakyan at magsilbing palamuti. At siya ay lumilikha ng anumang hindi ninyo nalalaman. Ang mga sumusunod ay mga dahilan na mahalagang pangalagaan ang mga hayop. Una, moral na responsibilidad. Bilang mga individual na may kakayahang makagawa ng desisyon, may moral na responsibilidad tayo na pangalagaan at igalang ang buhay ng ibang nilalang, kasama na ang mga hayop. Pangalawa, balanse sa ekosistema.
Ang mga hayop ay may mahalagang papel sa pangangalaga at pagbalanse sa ekosistema. Ang kanilang partisipasyon sa mga proseso tulad ng polinasyon, pagkontrol sa populasyon ng ibang hayop, at paghahatid ng nutrient sa lupa ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng ekosistema. Pangatlo, biodiversidad o biodiversity. Ang pagkakaroon ng malawak at mayaman na biodiversidad ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng planeta. Ang mga hayop ay bahagi ng komplikadong network ng buhay sa lupa at pagkakaroon ng kanilang iba't ibang species ay nagpapalakas sa ekosistemang ito. Pang-apat ay kalusugan ng tao. Ang pangangalaga sa mga hayop ay nakakaapekto rin sa kalusugan ng tao. Ang mga hayop na kinakalinga at inaalagaan natin ay nagbibigay sa atin ng mga produktong pangkonsumo tulad ng pagkain at gamot na mahalaga para sa ating kalusugan at kabuhayan. Sa kabuuan, ang pangangalaga sa mga hayop ay hindi lamang tungkol sa kanilang kapakanan, kundi pati na rin sa kapakanan ng ating kalikasan at ng sangkatauhan. Ito ay bahagi ng ating tungkulin bilang tagapangalaga ng mundo at ng lahat ng nilalang na narito. Pinatnubayang pagsasanay, gawang aralin bilang 3. PPK chart, pahayag, patunay at katwiran. Sagutin ang tanong gamit ang PPK chart. Sa unang column ay nakasulat kung ano ang iyong gagawin at sa pangalawang column ay kumpletuhin ang pangungusap bilang sagot. Tanong, bakit tungkulin ng tao na pangalagaan ang mga hayop? P. Pahayag, isulat ang iyong sagot sa tanong. P. Patunay, magbigay ng mga patunay mula sa sanaysay na nagpapatibay ng iyong sagot o pahayag para makumbinsi ang iba na tama ang iyong punto. K. Katwiran, ipaliwanag kung bakit ang iyong mga patunay ay sumusuporta sa iyong sagot o pahayag. Ang iyong paliwanag ay dapat batay sa tama at wastong impormasyon mula sa sanaysay. Rubrik sa pagmamarka. Pamantayan, pahayag, patunay at katwiran. Kaugnay na paksa bilang 4. Wastong pamamaraan ng pangangalaga sa mga hayop. Paano mo inaalagaan ang iyong alagang hayop sa inyong tahanan? Mayroon ba silang malinis, maayos at wastong lugar o tirahan? Narito ang mga wastong paraan ng pangangalaga sa mga hayop. A. Pagsasagawa ng maayos na pangangalaga sa mga hayop. Sa pag-aalaga ng mga hayop sa tahanan, mainam na ikaw ay mayroong sapat na kaalaman. Ito ay makakatulong upang maging malusog ang iyong alagang hayop. Ito din ay makapagbibigay ng maaliwalas at ligtas na kapaligiran. Mga salik sa pag-aalaga ng hayop. Una, mahalagang mayroong sapat at masustansyang pagkain. Pangalawa, mayroong malinis, nakaangat sa lupa at maluwag na bahay o kulungan. Pangatlo, dapat mayroong sapat at malinis na tubig. Pang-apat, mayroong matibay na tirahan o kulungan.
Panglima, mayroong malinis na kapaligiran. Pang-anim, kung kinakailangan ay dapat mayroong bitamina upang lumaking malusog at makapagbigay ng maayos na produkto. Pang-pito, mayroong mga alagang hayop na nangangailangan ng palagiang paliligo upang maging maaliwalas ang kanilang pakiramdam. Pang-walo, mayroong mga hayop na nangangailangan ng bakuna. Pagbibigay ng wastong lugar o tirahan. Ang mga alagang hayop ay kailangan na nakalagay sa wastong lugar o tirahan upang sila ay maging ligtas sa anumang sakuna. Una, ang kulungan ng inyong alagang hayop ay kailangang nasa bakanteng lote, likod bahay o lugar kung saan ay di kalayuan sa inyong tahanan. Halimbawa ay ang kulungan ng manok. Pangalawa, palagi ang linisin ang kulungan ng inyong alagang hayop upang hindi ito mangamoy at makaiwas sa anumang sakit. Maaari ding maglagay ng kanal upang maging daluyan ng tubig. Pangatlo, ang kulungan ay dapat nakaangat sa lupa. Pang-apat, kinakailangang mayroong sapat na tubig upang mayroong magamit na panlinis sa kulungan. Pang-lima, may mainam na ang kulungan ay nasisikatan ng araw upang ang inyong alaga ay makakuha ng nutrisyon mula dito. Kinakailangan rin na mayroong panangga sa sobrang init at ulan. Pagpapakain at paglilinis ng tirahan. Una, ang inyong alagang hayop ay nangangailangan ng sapat, malinis at masustansyang pagkain at tubig. Kung kinakailangan ay bigyan ng bitamina upang maging malusog at iwas sa sakit. Pangalawa, maaari ding kumonsulta sa veterinaryo kung may karamdaman ang alagang hayop. Pangatlo, pakainin ang inyong alagang hayop araw-araw. Pamprosesong tanong, gumuhit ng larawan ng isang alagang hayop sa gitnang bilog na hugis. Sa mga paligid na kahon naman, isulat ang 4 na mga bagay na kailangan ng alaga upang maging malusog at masaya. Ano-ano ang mga kailangan ng alaga mong hayop? Sagutan natin. Una, pagkain. Tamang uri at dami ng pagkain para sa kanilang kalusugan. Pangalawa, tubig. Malinis at sapat na tubig para sa kanilang pangangailangan. Pangatlo, tirahan. Ligtas at komportableng lugar na matutuluyan. At pang-apat, pangangalaga. Regular na paglilinis, pagmamahal at pagdalaw sa veterinaryo. Ika-4 na araw, pabaong pagkatuto. Alam ko, ipakita ko. Balikan natin ang mga kaalamang inyong natutuhan sa paksang ito. Alam ko, tukuyin ang 3 mga kaalaman na inyong natutuhan tungkol sa wastong pangangalaga ng mga hayop. Halimbawa, pagpapakain at paglilinis ng tirahan. Ipakita ko, isulat kung paano maipapakita ang wastong mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop. Halimbawa,
Ipinapakita ang wastong paraan ng pagpapakain at palagi ang paglilinis ng kulungan nito sa itinakdang oras araw-araw. Sagutan natin. Una, pagbibigay ng malinis na tubig at sapat na pagkain. Pinapakain ang hayop sa tamang oras gamit ang masustansyang pagkain at binibigyan ng malinis na tubig araw-araw. Pangalawa, pagpapabakuna at pagpapatingin sa veterinaryo. Dinadala ang alaga sa veterinaryo para sa bakuna at regular na check-up upang mapanatiling malusog ito. Pangatlo, pagbibigay ng sapat na espasyo at paglilinis ng kanilang tirahan. Nililinis ang tirahan ng hayop ng regular upang maiwasan ng sakit at mapanatili itong malinis at maayos. Pagninilay sa pagkatuto. Suri, sarili. Suriin ang iyong sariling mga paraan o proseso ng pagkatuto sa paksang ito. Gamitin ang mga tanong bilang gabay sa pagsagot. Ibahagi ang iyong sagot sa klase o isulat ito sa iyong kwaderno. Una, kumusta? Ano-ano ang mga konsepto ang lubos mong naunawaan sa paksang ito? Pangalawa, saang bahagi ng aralin ang nahirapan kang unawain? Paano ka matutulungan ng iyong guro na mas maunawaan mo pa at mapadali ang bahaging ito? Pangatlo, ano naman ang mga bahaging nasabi mong gustong-gusto mo at marami kang natutuhan? Dumako na tayo sa pagsusulit. Gawin kung ano ang hinihiling sa iyo. Una, magbigay ng 3 mga paraan ng pangangalaga ng mga hayop. Ang sagot, una, pagbibigay ng sapat at masustansyang pagkain at malinis na tubig. Pangalawa, pagpapabakuna at pagpapagamot sa veterinaryo. Pangatlo, pagbibigay ng maayos at malinis na tirahan. Pangalawa, buuin lamang ang hindi tapos na pangungusap. Tungkulin ng tao na pangalagaan ng mga hayop dahil sila ay may buhay at karapatang alagaan ng maayos. Kung aalagaan natin sila, sila rin ay makakatulong sa atin sa iba't ibang paraan tulad ng pagbibigay ng pagkain, proteksyon at kasiyahan. Pangatlo, paano mo isasakilos ang mga paraan ng pangangalaga sa mga hayop? Isulat ang iyong plano. Una, sisiguraduhin kong may sapat na pagkain at malinis na inumin ang aking alagang hayop araw-araw. Pangalawa, maglilinis ako ng kanilang tirahan ng regular upang mapanatili itong ligtas at malinis. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!